Consider it. Hindi naman yung nalagpasan sa relax. So, consider ayun. Ikaw na lang yung dito hindi ka. Prayer ka, Jomar? Anong ano mo? Kung wala akong ganyan mindset, Naku, napatakbo pa. O, live na tayo ha, live. Ito na. Good evening mga kapatid at happy Sabat po sa ating lahat. Tayo po'y masayang umawit. Atin pong awitin ang O Worship the Lord, hymn number 1.
Oh, worship the Lord. Ready, sing. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before him, his glory proclaim. With gold of obedience and incense of lowliness. Kneel and adore him, the Lord is his name. Lo, at his feet lay thy burden of carefulness. High on his heart he will bear it for thee. Comfort thy sorrows and answer thy prayerfulness, guiding thy steps as may best for thee be. Fear not to enter his courts in the slenderness of the poor wealth thou wouldst reckon as thine. Truth in its beauty and love in its tenderness. These are the offerings to lay on his shrine. These though we bring them in trembling and fearfulness, he will accept for the name that is dear. Mornings of joy give for evenings of tearfulness. Trust for our trembling and hope for our fear. For our opening song, let's all stand. Let's sing, I Will Sing of Jesus' Love, hymn number 85. I will sing. Ready, sing. I will sing of Jesus' love, sing of him who first loved me, for he left bright worlds above and died on Calvary. I will sing. I will sing of Jesus' love. Endless praise. Endless praise. My heart shall give. He has done. He has done. That I might live. I will sing his love to me. Oh, the depths of love divine, earth or heaven can never know how that scenes as dark as mine can be made as white as snow. I will sing. I will sing of Jesus' love. Endless praise. Endless praise. My heart shall give. He has done. He has done. That I Might live, I will sing his love to me. Nothing good for him I've done. How could he such love bestow? Lord, I own. My heart is won. Help me now, my love to show. I will sing. I will sing of Jesus' love. Endless praise. Endless praise. My heart shall give. He has done. He has done. That I Might live, I will sing his love to me. Tayo po ay lumuhod sa panalangin. Mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, nandiyan ka sa kaitaasan ng langit.
Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat, ang aming kagalakan sa aming mga puso, na muli ay kami ay binigyan ng pagkakataon na pumuri sa inyo at sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po, Panginoon, narito po itinatalaga naming patuloy ang aming mga sarili. Pakalinisin mo kami sa anumang mga karumihan, pagkukulang namin sa isip, sa salita at sa mga gawa. At nawa kami maging karapat-dapat sa pagsamba sa gabing ito sa banal na araw ng Sabat. At muli patuloy rin naming idinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid na hindi namin nakasama ngayon, ang mga nanonood sa mga FB Live. Pagpalain mo rin po sila at nawa sa mga susunod na mga pagpupulong ay patuloy rin namin silang makasama. At sa gabing ito, sa aming gagawing serbisyo sa pag-aaral ng inyong banal na salita, sa pangunguna po ni Brother Chris, amin siyang idinudulog sa inyo, dinadalangin na patuloy siyang patnubayan ng banal na Espiritu, na nawa siya ay magsalita na may kapangyarihan, na siyang patuloy na babago sa aming kalikasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagdinig sa amin, at lalong higit po sa paglilinis ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath po mga kapatid. Isang mapagpala po na gabi ng Sabat sa ating pong lahat at pinupuri natin ang Panginoon sa Kanya pong kadakilaan, kabutihan sa ating buhay. Tayo ay nagpagal ng mga ilang araw mga kapatid at tayo muli ay binigyan ng kapahingahan ng ating Panginoon. Tunay na ang Panginoong Diyos ay napakabuti sapagkat ating pong natapos yung serye po ng ating pong pinag-aaralan, no? From Heaven with Love. At alam ko po na tayo ay na-bless sa bulay-bulay at pagkilala sa tunay na karakter po ng ating pong Panginoon sa kanyang ministry ay nakita po natin. Ngayon po, may panibago tayong books. Actually, kapapasa lang ni Elder Sam. Evangelism po yung title. Yun din po yung series natin tuwing Vesper. At pangungunahan po tayo ng mga elders na tuwing Vesper. So, Evangelism po yung book. At ngayong gabi ay matatakel din ni Elder Chris, no? Bagamat late, no, na naibigay yung ano. So, yun na po ang ating magiging start na book na gagamitin. So, i-scheduling na lang po ulit yung mga elders para po sa topic. At papasalamat tayo sa ating pong mga kapatid na nagsipaglingkod. At ating po idalangin si Elder Chris sa kanya pong dadaling mensahe ngayong gabi. At bago siya magsalita, ay ibigay po natin ang panahon para po sa mga kapatid. Brother Rainiel, Brother Jomar, sa kanila pong mensahe papuri sa Panginoon. Liwanag mo ang aking tanglaw sa aking paglalakbay. Kamay mo'y laging nakaalala
malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Salita mo ang aking gabay sa panahong nanlulumbay. Pag-ibig mo'y laging nakaagapay, ang aking sandigang matibay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Bagyo man ay dumating, ulap man ay magdilim, ikaw ay aking pupurihin. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Yakapin mo ako. Mic test, mic test. Amen. Praise the Lord. Salamat, Brother Rainiel at Brother Jomar sa pag-awit ng isang napakagandang awitin. Thank you for setting the stage sa salita ng Panginoon. Salamat sa pag-ayos ng mikropono, mga kapatid dyan sa taas. Hindi natin sila nakikita madalas, mga kapatid, no? Pero I think, in my own opinion, yung multimedia is isa sa mga department na talagang hindi napapansin madalas. Hindi sila nabibigyan ng recognition. Ano? So I want to thank the multimedia team for setting the mic better. Ano po? Purihin ng Diyos sa inyong service sa kaniyang banal na gawain. Before we proceed, mga kapatid, let's pray. Hilingin natin ang kapangyarihan na nagmumula sa ating buhay na Diyos. Ama namin na nasa langit, Panginoon, we are thankful for the Sabbath. Thank you, Lord, for the rest that after 6 days of work, we are reminded that we can get comfort in your presence. Lord, as we study your word, may the Holy Spirit be with us
Linisin mo ako, Panginoon, sa aking karumihan. For I am not perfect, I am not qualified, I'm not able to speak in front of the brethren unless you help me. You outpour me with your Holy Spirit. Ito ang aking dalangin. Salamat po sa inyong katugunan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, na tanong nyo na ba or nasabi nyo na ba sa inyong mga sarili, sa mga kapatid natin na tumatayo dito sa harap, nasabi nyo na ba sa sarili nyo na minsan, hindi naman ako qualified, ba't ako nandito? No, natanong nyo na ba yan? Kasi ako ilang beses ko nang natanong yan, mga kapatid. But the message that we have for today, I read a devotional book, will remind us na yung ating flaws, yung ating imperfection ay hindi mahalaga sapagkat yung tinitignan ng Panginoon is yung current na kalagayan ng iyong puso. Ano po? So yung title ng aking message tonight ay based doon sa aklat na devotional natin for this year. Brother Melfred, Jesus Wins. Nagwagi si Kristo. Yung particular topic na kinuha ko doon is yung topic this week lang, His Prophecy. Yung title, His Prophecy. Binago ko lang yung title kasi medyo pinattern ko lang siya doon sa message na gusto kong iparating sa inyo ngayong gabi, mga kapatid. Next slide, please. And the key text for this devotional is found in the book of Acts, chapter 7, verse 37. Sorry, hindi ko na nalagay. Again, it's found in the book of Acts, chapter 7, verse 37. So let me read, mga kapatid. So this is Moses who said to the children of Israel, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me. For brethren, him you shall hear." So, background story lang, mga kapatid, ano? This very verse na sinabi ni Stephen is yung mga salita bago siya batuhin ng crowd. Kilala ba natin si Stephen, mga kapatid? He's one of the 7 deacons. Ano po? Siya yung pinakaunang deacons. Again, deacons is for me one of the important part ng iglesia. Kasi kung walang deacons, siguro madumi ngayon sa church. Kung walang deacons, siguro nakalak pa rin yung pinto. Kung walang deacons, hindi maayos yung mga Santa Cena na ginagawa natin. So deacons oversee yung physical structure ng church. Yung elder is in charge sa evangelism. Yun lang naman yung difference ng dalawa according sa church manual, mga kapatid. Yung elders is dapat nakafocus sa evangelism while yung deacons should also be focused on evangelism but focus is more on the physical structure ng church. Pero sa hierarchy, mga kapatid, deacons is pangalawa or sumusunod lang. Sumusunod siya dapat doon sa elder. So kapag nawala ng elder, dapat deacon yung mag-i-step up. Deacon yung mag-i-step up. So dapat spiritually ready ang ating mga deacon. So next slide. I want to start with sharing this kintsugi. Some of you may know kintsugi, mga kapatid. Kintsugi is to join with gold. Yan yung very meaning ng kintsugi. Pero ang kintsugi, mga kapatid, it's a Japanese form of art of mending broken pottery with mixed gold powder. It illustrates the idea that brokenness can be transformed into beautiful. So sa Japanese culture, mga kapatid, wala silang mga sinasayang na mga bagay doon. Kaya nabuo itong kintsugi. Flower vase, plato, teacup, binubuo ulit nila yun, to make it more beautiful. So wala silang sinasayang na mga bagay doon. At according sa aking research, mga kapatid, yung pinakamahal na kintsugi na naitala
is nagre-range ng around 2 million pesos. Ano po? Something broken, something not useful for somebody, pero in the eyes of others, kapag ito ay naayos, it becomes more beautiful. Kintsugi, mga kapatid. Yung mga broken parts ng iba't ibang pottery, teacups, flower vase ay binubuo, ano po, pinapaabot ng kintsugi na ito, mga kapatid, na those that are broken into pieces are not something we should hide. Hindi pala natin ito dapat tinatago, mga kapatid, because they can become most beautiful part of the vessel once they are attached together and we can show it up to other people. Kagaya na lang ng ating mga buhay, mga kapatid. Our lives needs mending. Tayo ay broken in a way. Ano po? At some point in our lives, all of us became broken because of kasalanan. And we need the grace of Jesus. Ano po? We need Jesus for us to be fixed again, for us to be attached, and for us to become beautiful again. Ano po? Next slide. And in the Bible, mga kapatid, we have multiple characters. Ano po? Na pwede nating gamitin or pagbasihan na hindi perfect yung start nila. Ano po? Hindi perfect yung start nila. Each of them has this kintsugi experience. They were once broken, ano po? But because of the grace of the Lord, because they were forgiven, they repented, they become more beautiful. Moses, we know the story of Moses. Ano po? Part yan ng ating Sabbath School lesson. He's a murderer. Ano po? Kinalaunan, nung siya ay nakapatay, siya ay nagtago. Siya ay naging fugitive. Sino pa? Si David. He was also a murderer. Ano po? And then after he murdered Bathsheba's husband, naging adulterer naman siya, mga kapatid. Peter, he's a denier. Ano po? 3 times siya dineny ang ating Panginoon. He's also a coward. But after that, mga kapatid, even though sila ay broken at some point, nung naramdaman nila yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, nung sila ay nagpasakop sa kalooban ng ating Panginoong Yesus, they became beautiful. Ano po? Sila ay naging mas maganda. Sila ay nabago. Ano po? Kintsugi. They become beautiful than before. Ano po? Moses, from murderer and fugitive, he became leader and deliverer. Ano po? Nadinala yung bayan ng Diyos doon sa Canaan, sa Promised Land. David, from murderer to adulterer, became a man after God's heart. Peter, denier and coward, became leader of the early church. Ano po? Ganyan kumikilos yung ating Panginoon, mga kapatid, kapag inalaw natin, ano po, yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, kapag ginawa natin yung kaniyang kalooban. Next slide. Once upon a time, mga kapatid, yung ating author na sa Elizabeth Talbot, ano po, naka-receive siya ng isang CD tape. Ano po? Itong CD tape na ito, mga kapatid, ay merong album. Yung title ng album ay may pamagat na Bible Stories. Bible Stories. And as she listened to this album, mga kapatid, merong sentence na tumatak talaga sa kanya. And that is, you can also be a Bible story. You can also be a Bible story. Mga kapatid, when we think about Bible story, ano po, siguro as a new believer, siguro iisipin natin na puro success na lang. Ano? Minsan doon tayo nakafocus sa success. Bakit? Kasi gusto natin malaman kung ano ba yung pwede nating ma-achieve. Diba? Sometimes we focus on achievements. We do not give importance to the lesson. Ano po? To the brokenness that each of the Bible characters experienced before they became successful. Kasi hindi naman sila magiging successful kung hindi sila naging broken.
Tama po ba? So, iyan yung tumatak na linya dyan sa ating author na si Elizabeth Talbot, mga kapatid. And as we go back doon sa ating story ni Stephen, before batuhin ng crowd, mga kapatid, siya muna ay nagkwento ng mga Bible stories, mga Bible character doon sa Old Testament. Ano po? That points to Christ. And I want to share with you 3 points. The first point would be, next slide please. God uses flawed people. As Stephen tells the story of those characters in the Bible, are they perfect, mga kapatid? If you read the chapter 7 and chapter 8 ng Book of Acts, mga kapatid, kasama dyan si Moses. And we know the story of Moses, again, ano po, he does not have a very good start, mga kapatid. Ano po, pero siya ay nagamit ng Panginoon. Kasi pwedeng sinasabi natin ngayon, mga kapatid, na hindi naman ako qualified dyan. Bahala na sila elder dyan, bahala na yung mga deacons dyan, bahala na sila Kuya Sam dyan. Magagaling naman yan sila. Sila na lang, hindi niya na ako kailangan dyan. But this devotional that we are studying, mga kapatid, reminds us na hindi gumagamit ang Diyos ng mga perfect na mga tao. Yung mga tinawag ng Panginoong Hesus, sila ba ay mga may tao? Ano po? Mga fisherman lang naman sila, Kuya Danny? Ano, hindi naman niya pinili na pumunta doon sa may magagandang bahay. Punta kaya ako dito kasi maganda yung bahay na to. Ito na lang kukunin ko. Kasi parang merong credibility to eh. Parang maniniwala yung mga tao dito eh. Hindi naman ganoon, mga kapatid. Fishermen. Ano po, yung mga kinuha niya majority. That means that God uses flawed people. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27 ay ganito. Chosen the foolish things of the world to shame the wise. Mga kapatid, God has chosen, pinili ng Diyos. Ano? Kung ikaw ay nasa posisyon mo ngayon, mga kapatid, hindi ka lang nandyan because of accident. As we know, God is a God of order. From creation, ano po, hanggang sa kanyang kamatayan sa cross, it's all in order. So kung ikaw ay nandyan ngayon sa posisyon mo ngayon, mga kapatid, kung ikaw man ay elder, kung ikaw man ay deacon, kung ikaw man ay women's ministry, kung ikaw man ay kumakanta sa harap, remember that you were chosen by God. Hindi yan napunta sa inyo dahil may backer ka. May backer ka sa nominating committee. Hindi ganun yun, mga kapatid. God made that happen. Ano po? The nominating committee was inspired by the Spirit, which is why andyan ka sa posisyon mo ngayon. You were chosen, mga kapatid. God has chosen the weak things of the world. Hindi sinabi dyan, God has chosen the powerful people. Ano po? To spread the gospel. No. It clearly said there that God has chosen weak things of the world to become mighty. Ano po? Which is why sinabi ni Mrs. White sa Desire of Ages, page 827 ay ganito. All who consecrate soul, body, spirit to God will constantly receiving a new endowment of physical and mental power. Mga kapatid, kung sa tingin mo, hindi mo kaya, replenishment comes from Him. Amen? Ang sabi nga ng ating pastor na dumalaw dito, Sabbath is not only a delight, but it also gives you replenishment. Amen? From 6 days of work, nagpagod tayo, on the 7th day, you will be replenished. And that's what Mrs. White says. Ano po? We will be receiving a new endowment of physical and mental power. Hindi lang physical, Brother Milfred. Mental. Ano po? Sabi sa James chapter 1 verse 5 ata yun, if anyone lacks wisdom,
Ask Him who gives generously without reproach. Ano po? Hindi lang physical, pati mental ibibigay ng Diyos. Ano kung hindi ka magaling magsalita, hilingin mo sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon. Hindi si Mrs. White ang nagsabi niyan. Sinabi rin ng mga apostol, sinabi rin ni James, at sinabi rin ng Biblia, mga kapatid. So that means it's true. Pwede natin panghawakan ito. Ano po? Because Jesus, the Lord, will give us physical and mental power. Next slide, please. Second point, mga kapatid. Every Bible story points to Jesus. Every Bible story points to Jesus. And this Bible story, mga kapatid, yung mga tinouch ni Stephen before siya batuhin ng crowd, sila Abraham, sila Joseph, sila Moses, si David, si Solomon, all of this story points into Jesus. Bakit? Kasi yung sistema ng mga oras na yun, mga kapatid, yung mga tao doon, yung mga tao sa sacerdote, mga kapatid, hindi sila naniniwala na si Christ is yung Messiah. Ano po? Sinasabi ni Stephen na ito na nga yung hinihintay niyong Messiah, hindi niyo pa nakikita. And yung story na sinabi niya doon, sila Abraham, sila Joseph, sila Moses, sila David, sila Solomon, he wanted the people to know that this story that Stephen is sharing to them is pointing to Christ. Mga kapatid, doon sa ating previous lesson, last quarter, meron tayong natakil doon na typology. Ano po? Typology. Yung typology, mga kapatid, ito yung parang fino-foreshadow si Jesus. Merong near fulfillment and merong far fulfillment. This Bible story points to Jesus. Why? Abraham. Ano ba yung sinabi kay Abraham? Abraham, umalis ka sa iyong lugar at pumunta ka doon sa malayong lugar na hindi mo alam. Jesus, parang ganun din, mga kapatid. Si Jesus ay umalis doon sa kalangitan. Saan siya pumunta sa malayong lugar? Dito sa lupa. Ano po? Sino pa? Si Abraham, si Joseph. Si Joseph was sold by his brothers. Si Jesus ganun din. He was sold. Sino nag-sold sa kanya? Tayo, mga kapatid. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng kasalanan. Binenta natin si Jesus para matubos ang ating mga kasalanan. Si Moses, mga kapatid, maraming parallel kay Moses. Si Moses, meron siyang 12 tribes. Ano po? 12 tribes. At meron siyang 70 elders. Si Jesus, meron siyang 12 apostles and 70 disciples. According to Luke. Sino ba? Si David, mga kapatid. Siya ay shepherd. Si Jesus, ganun din. Siya ay shepherd. Ano po? Si Solomon was the wisest man ever died. But Jesus was the wisest man ever lived. Amen? Kaya lahat ng story, mga kapatid, sa Biblia, all the story that Stephen mentioned before sa batuhin ng mga tao ay nagpo-point kay Christ. Kaya nga sabi diyan sa John chapter 5 verse 39, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me. Ano po? Lahat ng nasa Biblia, mga kapatid, ay nagpo-point out kay Christ. Salmo man yan, Proverbs man yan, it all point out to Christ. Ang sabi pa ni Mrs. White sa Desire of Ages, page 211, in every page, whether history, precept, prophecy, the Old Testament scriptures are irradiated with the glory of the Son of God. Mga kapatid, it all points out kay Kristo. Ano po? So as Stephen tells them this story, it all points to Christ and Christ alone. Third point, mga kapatid. Next slide. Ayan.
Ayan. Third point is let God make you a witness. Ang sabi dyan mga kapatid, Stephen is not an apostle. Hindi siya main character. Mga kapatid, bakit? Kasi andun sila andun yung mga disciple, yung mga apostle andun. Not even prestigious. He's a mere deacon that serve tables. Ano po ang sabi dyan? Yet, he preached one of the most powerful sermons in the Scripture. Mga kapatid, hindi mahalaga kung ano yung estado mo ngayon. May it be sa labas, mga kapatid. Hindi mahalaga kung ikaw man ay nagtatrabaho sa opisina, kung ikaw man ay businessman, kung man ay nagtitinda, kung ikaw man ay student, hindi yun mahalaga because what really matters is your heart condition right now. You do not need a perfect past. What you need is a present surrender. Amen? Hindi mahalaga yung nakaraan mo. Mamamatay tao ka man ngayon kung ikaw ay nag-repent noon, at tinanggap mo si Christ ngayon, yan lang yung tinitignan ng ating Panginoon. Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and up to the ends of the earth." Mga kapatid, if you think you are not qualified right now, if you think you're not good as Pastor Richard magsalita, kung hindi man tayo kasing galing ni Kuya Ricky, magsalita, kung hindi man tayo kasing galing ni Brother Melfred manalangin, mga kapatid, ang sabi diyan, God assures us that the Holy Spirit will equip us. The Holy Spirit will give us power, will equip us to better service others. At sabi ni Mrs. White sa Christ Object Lessons, page 326, Christ followers have been redeemed for service. Our Lord teaches that the true object of life is ministry. Mga kapatid, yung ating palang mga trabaho, yung ating palang mga pag-aaral, hindi pala talaga yan yung object ng buhay natin. Hindi pala talaga yan yung purpose na dapat natin talagang pinagtutuunan ng pansin. Because what our purpose, according to Mrs. White, is ministry. Yun yung object ng ating buhay, mga kapatid. Magpagamit tayo sa gawain. But we have to also use our mind, mga kapatid, when I say na magpagamit tayo sa gawain. Bakit? Pinapanalangin yan, mga kapatid, kasi hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw. Ate Rose, ikaw lang ng ikaw yung nag-i-start doon sa daily devotional natin. Moses appointed leaders. He delegated leaders. Bakit? Kasi may kasabihan tayo, mga kapatid, hindi mo kayang tapusin ang gawain, pero kaya kang tapusin ng gawain. You have to seek people na kasama mo ng pananampalataya and i-delegate mo yung mga trabaho din naman sa iba. Hindi lang ikaw lang, kasi kung ikaw nang ikaw, Kuya Roy, mauubos ka talaga. Hindi na magiging joy yung mararamdaman natin sa ministry. Namaramdaman nyo na ba yun, mga kapatid? Minsan, parang burden na pag-Sabat. That is because hindi natin ipinapanalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng karunungan na mag-delegate. I-delegate natin. Maraming gagamitin ng Panginoon para sa gawain. Hindi lang ikaw. Pwede kang tumawag ng kapatid para tulungan ka sa gawain. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, next slide, please. Gusto kong bigkasin dito yung mga kataga na binigkas ng ating author dito sa ating devotional na ito. Ang sabi dito, let God make you a powerful witness of Jesus. No matter how flawed your life has been or how many detours you've taken. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine among men that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. In order to become a witness, mga kapatid, hindi mo kailangan magsalita. If that's not your spiritual gift, you can just show your
lifestyle evangelism. You can introduce them lifestyle evangelism by showing them your light. Yung light na yun is makikita through your character. Matthew 5 verse 16. Let your light so shine upon men that they may see your good deeds. And then by them seeing your good deeds, they will be inspired. Ano po, na sumunod. Uy, si Brother Melfred, ang bait-bait naman ito. Ano kayang ginagawa sa buhay nito? Gayahin ko nga. Ano? They will be inspired. Kasi nagkaroon sila ng example. Yun naman yun eh. Kahit sa family, di ba? As a parent, you have to become a good example. And paano mo maipapakita yun sa mga anak? By walking the walk and talking the talk. Diba? Kung ano yung sinasabi mo sa kanila, ginagawa mo din. And so, therefore, nakikita nila yun, mga kapatid. And kapag nakita nila yun, they will be inspired. And when they got inspired, mga kapatid, Jesus wins. Yun lang aking dalangin sa gabing ito. Again, happy Sabbath. Para po sa ating closing song, tayo po'y tumayo at awitin, Whosoever Heareth. Hymn number 171. Whosoever heareth, ready, sing. Whosoever heareth, shout the sound. Send the blessed tidings all the world around. Spread the joyful news wherever man is found. Whosoever will may come. Whosoever will, send a proclamation over vale and hill. 'Tis a loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Whosoever cometh need not delay. Now the door is open, enter while you may. Jesus is the true, the only living way. Whosoever will may come. Whosoever will, send a proclamation over vale and hill. 'Tis a loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Whosoever will the promise secure. Whosoever will forever must endure. Whosoever will 'tis life forevermore. Whosoever will may come. Whosoever will, send a proclamation over vale and hill. 'Tis a loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, thank you for the message that that we hear tonight, Panginoon. Salamat po sa paalala na hindi mahalaga kung ano man yung pinanggalingan namin. Sapagkat kayo po ay nakatingin sa aming puso. Kung tinanggap namin kayo, Panginoon, diyan kayo nakatingin sa kalagayan namin ngayon. Thank you for the reminder that the Holy Spirit is with us kapag kami ay nangailangan ng tulong, Panginoon. We may be imperfect, we may be flawed. Kung kami man po ay nagkakasala, Panginoon, we have your assurance that you will forgive us, you will empower us, and you will transform us
sa kung ano man ang gusto mo mangyari sa amin. Panginoon, as we prepare our hearts and minds sa mga darating na panahon, Panginoon, as we are in the far fulfillment ng inyong prophecy, ng inyong second coming, please remind us every day, Panginoon, ng inyong pangako, sapagkat kami ay naniniwala na kapag kayo ay nangako, ito ay hindi mapapako. At kami ay naniniwala na ang inyong karakter ay mapagmahal at ang inyong karakter ay totoo at hindi nagbabago, Panginoon. Kung sinabi nyo na kayo ay babalik at kukunin kami, kung kami man ay buhay na madadatnan ninyo dito sa lupa, kami ay sasalubong diyan sa alapaap at makakasama namin kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa inyong mga promises. Please inspire us every day to read your word, to have a word with you, to have fellowship with our brethren. In Jesus' name we pray. Amen.